Sa pumili ng Gebo card, ito ang inyong reading. I think it's called Gebo too. Okay. Anyway, let's see kung ano yung dapat mong gawin sa ngayon. I'm sensing a song na if ever there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. I'm sensing na masayahin kang tao before. Pero natuto ka na sa buhay, kaya siguro nangyari dito ay I have a feeling for some of you naging single kayo. I don't know why. Or pwede rin na lumayo kayo sa tao. Or pwede rin baka yung iba sa inyo nagde-decide kung maging single na lang ba kayo or ipagpatuloy niyo yung relasyon. So, i-clarify natin yung cards to gain more information, or maybe some of you are wondering if you are in the right relationship or not. I'm sensing that you have to go in with the flow of what heaven wants for you. At na-sense ko rin yung word ng pagkakaisa. Speaking of, actually, with regards naman sa relationship mo, pag alam mong okay naman yung relationship, hindi toxic, then go. Push forward mo lang yung inyong connection. Pero kung naging toxic na, yung hindi na normal na madalas kayo mag-away, ibig sabihin lang nun talaga, hindi kayo parang swak sa isa't isa kasi you always bump each other's heads. Okay? Hindi na kasi tama yun. Obviously, normal lang naman sa isang connection na may away situation, diba? Pero, minsan lang dapat. Or pwede rin na sa umpisa lang ganun, pero pag tumagal na yung relationship, bihira na lang yung mga away. Pero kapag yun nangyari, patuloy pa rin yung mga away na yan, non-stop, then you have to call it quits. Really depends sa situation nyo. Remember that, okay? So, anyway, yun nga nabanggit ko sa inyo kanina, na if balance naman yung relationship mo, then everything will be okay. You don't have to let it go. Just going with the flow of that connection. Diba? Kasi iba siguro sa inyo, baka naisip na maghanap na lang kayo ng iba, baka gusto nyo mas caring na tao, you know, or pwede rin na nahikayat kayo sa beauty ng isang tao and so on. Ito yung iiwasan yung gawin. You need to actually acknowledge first kung okay ba yung relationship, kung may balance naman, may love naman doon, and so on. Kasi yung mangyari dito is, you know, mababaliwala kung ano man ang offer ng iyong karelasyon. Kung alam mong toxic na, saka ka maghanap ng iba. Pero kung hindi naman, kung okay naman, then stay in the relationship. Huwag basta-basta na padalos-dalos ng pagdidesisyon. Kasi baka yung nangyari dito is, yun nga, parang yung mind mo lutang, bila ka ng desisyon, you know, mababaliwala yung dati mong relationship. Yun yung masasabi ko. Kasi with the hope being here, ito yung dapat mong ma-acknowledge na rin na kung sakali man, hindi ka naman nasa toxic relationship, may pag-asa pa yung inyong connection.
Okay? Huwag kang basta-basta mag-isip ng blanco. Or punahin mo agad yung kulang sa relasyon at naghanap ka ng pagmamahal ng ibang tao. Parang ayaw ng Panginoon na magpadalos-dalos ka sa decision making. Kasi mangyari niyan, mapapile up ito. Okay, and remember na kung sakali man iniwan mo yung isang tao na walang dahilan, ikaw rin yung maapektuhan nun. Kasi syempre, nagkaroon ng record na may masama ka nagawa before. At mangyari niyan, baka habulin ka ng karma. Yun dapat yung iwasan mong gawin. Okay? Kasi with the guide being here, so I'm sensing na may mga napagdaanan ka sa buhay mo before. And kung ano man yun, let it be your guide. Huwag mo nang uulitin yung hindi maganda ang ginawa mo before. Yun yung gustong sabihin ng Panginoon for you. Yung dapat mong gawin is matuto ka sa mga nagawang pagkakamali noong past. Kasi maybe noong past ganito ka, hanap ng iba, hindi mo na-acknowledge yung relationship na meron ka, nangyari yan, marami kang losses, or marami kang naipon na bad karma dahil sa mga wrong decisions. So, iwasan mo yun. Iwasan mo na magpadalos-dalos sa iyong decision making. So, anyway, this is actually good news. So, maybe some of you gusto niya maghanap ng iba kasi baka yung partner mo hindi ka na magaling sa pera or pwede rin na naghanap ka na mas mayaman. So, gusto sabihin ng Panginoon na kung problema nyo ay pera, then work together to save some money. As you can see here. Or tulungan nyo yung isa't isa. Kasi, at saka with the worship being here, dapat din sa connection nyo, parte rin dapat yung Panginoon. Okay? Huwag kayong dalawa lang, isama nyo yung Panginoon sa iyong relasyon. Okay? Sa inyong rin pag-iipon. So you can see. And we also have this one as well. So, yun nga, baka iba sa inyo ay na-curse. Kaya nangyayari minsan ay lutang kayo with regards to your mind. As you can see, kaya huwag kayong basta-basta magdesisyon. At saka, if ever you know that you are cursed, remember to always pray to the Lord para ma-remove ito. Isama nyo yun sa iyong dasal na ialis lahat ng curse, negativity, negative manifestation, or kung ano man, para magkaroon kayo ng clarity of mind. Alright? So, kung problema talaga ay money, ito yung dapat yung gawin na, you are focusing on money making rather than maghanap ng iba na mas mayaman and so on. Kasi, hindi naman makakasolve ng problem mo kapag, yung jowa mo mayaman. Kasi parang, nag-cheat ka eh. Okay? Actually, may mga situation na nangyayari na some people, they go after somebody na akala nila maganda yung future kasi matalino, mayaman, whatsoever. Pero kung nung naging sila na, hindi maganda yung trato doon sa, minahal niya yung taong yun dahil sa kayamanan. Hindi rin kasi maganda yun sa pananaw kapag minahal mo yung isang tao dahil sa yaman. Okay? Actually, gusto sabihin ng Panginoon dito na, you have a potential to actually save money. Kung problema mo ay pera, yun dapat mo lang gawin, matuto kang mag-save ng money. Kasi nandito na yan, meron ka ng work. Really forgive about the noise. Meron ka ng work, so doon ka lang mag-focus at, at yung umiwas ka actually sa what we call this, blockage of mind na nangyayari minsan na bigla ka magugoyo na maghanap ng iba. At saka pray ka sa Panginoon tuwing nangyayari yun kasi maybe you have been attacked spiritually. Kaya ka binabag ng mga evil spirits na magkaroon ng decision na hindi nakakabuti for you. So you have this card which is Gebo card or Gebo, which is the gift here.
So, anyway, ito ay symbolism din ng balance. Siguro yung connection mo talaga ay balanced relationship. So, if ever this is your situation, hindi nyo na dapat iwanan yung tao nyo kapag okay naman yung relationship. So, yun ang dapat yung tandaan. And you can work things out, guys, if ever yung issue talaga ay money. So, let's see what else do we have here. So, we have this one. So, door. So, naghanap siguro kayo ng ibang tao sa inyong buhay. So, wala na kayong dapat intindihin yun. Some of you, baka kayo nagoyo or na-brainwash dahil sa isang payo. We also have this broke. So, remember not to break any relationship na alam mo naman ay balanse. So, we have the time machine in reverse kasi darating yung panahon kung sakaling pinuk nyo yung isang connection, darating yung panahon na hanap-hanapin mo yung iyong ex. Okay? So, make sure that you're learning from your mistakes. Kasi napansin ko sa yung reading, yung iba sa inyo, na ginawa nyo na to noong past, so huwag nyo sanang ulitin ngayon na iwanan yung tao na nakakabuti for you. We also have the fail in either way. So, ibig sabihin lang nun na kung hindi naman fail yung iyong connection, huwag mong iwanan. Okay, if ever toxic talaga yung relationship, talagang failed ang relationship, yun yung magbibigay sa'yo ng dahilan para iwanan, okay? Pero kung alam mong balance, then don't leave it, okay? So, honestly, some of you are being cursed here. Kaya yun nga nangyari, minsan padalos-dalos yung iyong pag-iisip. So, might as well mag-pray kayo sa Panginoon sa mga bagay na ganito na ialis yung curse kasi nangyari yan, nagkakaroon ka na ng mga decision na hindi naman okay sa iyong buhay. So, remember to add that in your prayer na alisin yung curse na nalagay sa inyo ng mga tao. We also have the why. We also got the more. So, maybe some of you are looking for more with regards to relationship. At saka nagtataka rin kayo kung bakit minsan minamalas ka sa connection. Kasi some of you baka hinabol kayo ng karma dahil sa ginawa nyo noong past na paiba-iba kayo ng relasyon sa kahanap nyo ng more. Okay, so make sure that you're learning from your past mistakes. So, tingnan natin kung ano pa. Okay, so huwag niyang baliwalain yung relationship na okay naman kasi sa huli kayo rin yung mawawalan kung padalos-dalos kayo sa decision making. Really forgive about the noise. So, we have this one. So, anyway, kung sakali man yung karelasyon mo talaga ay mabuti, huwag nyo itong iwanan kasi definitely malaking kawalan. Kung alam mo na wala namang away sa connection, balance yung lahat, then why would you break a connection? So, yun nga yung dapat mong gawin, hindi ka dapat mag-break sa connection kung ito ay balanse. Kasi mangyari yan kapag, lumayo ka, syempre betrayal yun at may habol na karma yun. So, make sure na ito yung dapat mong matutunan na pagbalanse yung relasyon, wag mong iiwan, okay? So, if ever you have issues with money, ito naman yung kaya nyong gawin na mag-ipon ng money. Or, pwede rin na mag-budget with regards to it, okay? So far, if ever your connection is okay, pinipigilan ka ng Panginoon na
Huwag lumayo sa connection. Kasi kung ano man na meron ka sa ngayon, magandang relationship yan, lalo na kung wala namang problem sa relationship na toxic, okay? I have a feeling na yung problem nyo is more on money thing. Magagawa naman yan ng paraan kung magtutulungan kayo na mag-save ng pera or mag-budget. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless all of you.